Hello once again. Dito na naman tayo sa ating tutorial, Pinoy tutorial ng Adobe Photoshop CS5 Extended. And again, kung CS4 ang gamit ninyo or CS3, malamang baka may CS3 pa na gumagamit. CS6, kahit ano pa man dyan, halos pare-pares lang sila. Yung mga advanced lang, itong mga bago lang, syempre may mga bagong presets, bagong tools. So ang gagamitin natin ngayon is CS5 kasi dito ako mas komportable. So let's proceed sa ating text beautification, kung paano magpaganda ng ating mga wordings or letterings. Okay, first punta tayo sa ito yung working area natin ha. Just simply click the file and then new. Ayan, ito nakadepende na sa size kung anong gusto niyo yung size. Basta always nyo gamitin is pixels para sa sa mga imaging type ng sa web, and then white background para sa image, and transparent para naman sa PNG type para sa mga clip. Okay, just click OK. Then ito na siya. Parehas lang sila ng size. Yung ginawa ko una. Okay, let's proceed to example. Click natin tong text tools. Yan. Ito na, type natin samples ng pangalan. Sample ulit tayo, parang yung nauna nating tutorial kung napanood nyo na. Let's try Freddy. Ito, just click Ctrl A para ma-select siya, and then change natin yung color kung gusto natin, kung anong color ang gusto natin. There you go, yellow. Subukan natin tong yellow. And then sa resize, pag re-resize natin, we can type it here 100 or 150 para mas malaki. Ayan, drag lang natin siya. Okay, sa gitna para makita natin yung view. Ayan, kung mas malaki pa rito at gusto niyo talagang nakasakto para sa ating working area, just click this move tool para ma-select ito, and then punta ka sa mga point, itong mga point guide na to. Ayan, mapansin niyo mayroon siyang arrow. Click nyo lang yung mouse and then drag. Ayan, tapos lipat natin move tool. Ayan, sa taas, then click enter. Pagka-click natin ng enter, kung ayaw ninyo itong font, balik ka ulit sa text tools, then click Freddy, and then Ctrl A para select all, then punta ka sa font, mamili ka ng font. Ang font ng mga to, dinownload ko lang din ito, at yung iba is nakasali na talaga sa sa Photoshop when I installed it. So let's try this one, Freddy. Yan, medyo umapoy siya ng konti. Yan, then click the move tool para sa selection, and then drag ulit natin. Yan, punta lang kayo sa point na to, mga guide sa bawat corner ng pangalan natin na Freddy, and then click enter for selecting this names, this layer. Para pagandahin siya, let's proceed to layer style. Ayan, pwede kayo mamili dito kung saan dito. Mapapansin ninyo, ito, tingnan itong maigi, stroke, pattern, overlay, lahat ng yan makikita natin pagka-click natin kahit saan dito. Let's try this gradient overlay.
Ayan, andito na siya yung layer style. Ito na yung option. So kung gusto natin baguhin yung kulay, again, click natin ito. Gawin natin siyang red. Ayan, red na siya. And then ito medyo light kasi ito yung white. Ito siya. Click natin kung gusto mong baguhin. Let's make it kind of orange. Ayan. So para na siyang apoy, hindi ba? To make it na parang apoy talaga, pagitna natin yan kasi magdagdag tayo dito ng isang color. Napakasimple, mag-click lang tayo. Ayan, para madagdag yung color. Pero orange pa rin siya, so change natin. Gawin nating yellow. Ayan, okay na yan. Naselect na yan, yellow. And then click new para may save kung gusto nyo siyang i-save. Ayan. Dito na siya. Huwag nyo i-click tong save na to. Sa program ito eh. Yung presets niya, may save siya as file. New para dito sa custom yung ginawa mo. Click OK. Ayan. Ngayon, kung gusto mo siyang lagyan ng stroke or outline, click stroke. Ayan, meron siyang black stroke. And then, kung ayaw mo naman yung stroke, let's try this drop shadow. And then, dahil white yung background natin, hindi natin kailangang ilabnaw yung kulay. So, yung opacity, sagad natin to 100. And then, sa blend mode niya, ito, blend mode, make it normal. And then, distance. Ayan, mapapansin nyo nagbabago, diba? Ayan. And then, gawin natin siyang bevel and emboss kung gusto ninyong kitang-kita, something like that. Size there para maging attractive pa siya masyado. There, ready. Dito maraming option. Bawat option dito magagamit. Magbabago yung ating design. Lahat ng to pwede nyo subukan para matest ninyo, matry ninyo kung saan yung mas maganda na mas komportable kayo dun sa ganong style. Okay, eto siya. Okay, let's try that. And then, kung gusto nyo rin naman, lagyan din na siya ng pattern overlay, yung nakapaloob dito para makita natin. Pattern overlay. Oops, sorry. Yun, kung nakapaloob dito, let's try this texture, hindi yung pattern overlay. Magagamit natin yung pattern overlay sa umpisa, pero dahil sa nag-umpisa tayo dito sa may gradient overlay, ayan, dito tayo sa bevel and emboss, dito sa under option na texture, just click this and nagbago na siya. Maraming presets dito, click nyo lang ito. And then, ito yung mga presets niya. Load. Simply click load para pumasok yung mga presets. And then, ito na siya. Maraming presets dito. So, ito yung nakasave sa akin. Try this one. Okay. Kung mapapansin nyo, nagbabago siya. Then, simply click no style. And then, okay. Then, okay. Para may save. Ito na yung new style ninyo. Ito na siya. So, that's for the meantime para sa ating pagpapaganda ng ating wordings and letterings, mga names, templates na pwede nating magamit sa ating graphic designs. Okay, thank you for watching. Next time ulit.